Mga kabayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, komentaryo lang, balikan lang po natin yung mga nakaraan ng 24 hanggang 2025. Simula po malaki ni ating presidente na si BBM ang kanyang flood control, mga kababayan. Pero bago po ang lahat, pakinggan mo natin yung favorite song ng ating presidente. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangad, Marcos bangad, Marcos bangad, bangad, Marcos bangad, Marcos bangad, bangad, Marcos. Yan po yung favorite song ng ating mahal na Pangulong Marcos, mga kababayan. So ito po yung sona niya noong 2024 na pinagmamalaki niya ang 5,500 na flood control, mga kababayan. So pakinggan lang po natin siya at sa pagyayabang niya ng 5,500 at marami pang ibang flood control na gagawin, pakinggan lang po natin siya, mga kababayan. Pagkulan naman ang ating pinapantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Yan po ang kanyang sinabi noong 2025. Palakpakan po ang mga congressman. After 2 days po, mga kababayan, ito na po ang balita niya ngayon. Pakinggan po natin ang kanyang, pagkatapos niyang ipagmamalaki ang kanyang 5,500 na flood control at marami pang ibang gagawin, ito po nung siningil na siya ng kalikasan, mga kababayan. Namin. Tapos yung kabuhayan at marami talagang ang laki ng ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasaan ang mga flood control. Nandiyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Ayan, mga kababayan, yan ang sabi niya, na-overwhelm lang ang flood control. Pakinggan naman po natin yung sona niya noong 2025, mga kababayan. Pakinggan po natin yung sona niya ng 2025, mga kababayan. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Palpak. Ayan, mga kababayan. BBM po yan versus BBM. Pakinggan naman po natin itong pag-inspeksyon niya sa Bulacan, mga kababayan. Disappointed? Well, more than disappointed. I'm actually... I'm getting very angry. This is what's happening here. Paano mo matitiroy mo? Wala. Talaga 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Kahit walang ginawa, kahit isang act. Walang ginawa kahit isa. Oh, mga kababayan, dito po malalaman ninyo na itong taong ito, hindi po talaga nagtatrabaho ito, mga kababayan. Bakit po natin masasabing hindi nagtatrabaho? Kasi hindi niya po alam eh. Isipin mo, noong 2024, pinagmamalaki niya 5,500 na flood control at marami pang ibang gagawin. Sarili niya mismo salita yan. Palakpakan sila doon sa Kongreso. Tuwang-tuwa. After 2 days, hinahanapan siya ng flood control. Anong sagot? Na-overwhelm lang. Pagdating ng 2025, nasaksak ng insertion tungkol sa flood control, anong sabi niya? Walang ginawa. Puro ghost. Walang ginawa. Puro palpak ang kanyang flood control, mga kababayan. Ganyang kahinang nilalang itong ating presidente, mga kababayan. Isipin mo, ito ba, hindi ko lang alam kung niloloko siya ng kanyang mga sekretary o talagang hindi siya nagtatrabaho, mga kababayan. Bakit po? Ayon na rin po mismo kay BP Sara, hindi po talaga nagtatrabaho ito. Never itong nagtatanong kanyang mga sekretary kung ano ang natapos, kung anong gagawin. Basta ang sa kanya, ang importante sa kanya,
makainom siguro siya ng whiskey. Kasi ang sabi nga ni BP Sara, 10:30 pa lang ng umaga, lasing na ito. Di ba? Yung nakakalungkot lang isipin na itong presidente natin, dito talaga, hindi talaga ito nagtatrabaho, hindi talaga ito chine-check ang kanyang kabinete tuwing linggo, isang linggo, mga kababayan. Hindi, kaya nga napapatunayan natin ito, mahina talagang nilalang ito, mga kababayan. Paano natin masasabing mahinang nilalang? Napapalusutan po siya eh. And yet, sasabihin niya ngayon na hindi siya kasama dyan sa anomalya ng flood control. Mga kababayan, isa-isahin na natin. Saan ba nag-umpisa yung budget? Di ba ang Malacanang po ang unang nagpo-propose niyan? Pangalawa, sino po ang nag-aayos niyan? Nag-iimbestiga sa mga bawat departamento, ang DBM. Sila po ang naglalagay ng kanilang mga bago po dalhin sa Kongreso yan. Pagdating sa Kongreso, mag-allocate naman ang mga congressman kung ano yung pangangailangan nila sa kanilang mga constituent. Pag-iusapan, tatawagin lahat ng departamento, pati OBP, ng lahat ng sangay ng gobyerno at tatanungin kung sapat o kulang o sobra yung budget na hinihingi nila. Pag naayos na lahat, dadalhin sa Senado. Re-retipikahan ng Senado. At doon naman, tatanungin din ang mga senador kung ano yung mga kailangan nila sa kanilang national. Kasi national po ang mga senador. So, kailangan po nilang maglagay din ng pang-budget doon sa mga kanilang mga nasasakupan. Pagdating po doon sa BICAM, 4 na lang po ang nag-uusap dyan. Ang Senate President, ang Finance Secretary ng Senado, ang Speaker, at ang Chairman ng Appropriation doon sa Kongreso. Yun po yung tinatawag na BICAM, yung mga kababayan. Pagdating po doon sa BICAM, pag nataayos na narito sa Senate at joint session to ng Senate at saka Congress, pag naayos na, tandaan naman po natin, bago po ibinaba yan doon sa Congress, may nagsabi ng mga senador na may blanco yan. At mismong naunang nagsalita dyan, si Congressman Ungab ng lower house. Siya po ang nagsabi at siniwalat lahat ni Pangulong Duterte yan. Anong sabi ng magaling nating presidente? Wala daw blanco sa kanyang pinirmahan. Wala nga. Kasi nga, nalagyan na. Ang nagsabi naman po dyan, doon si Toby Chanco, regaling doon sa small committee na tinatag nila. Kasi pagkatapos pa ng deliberation doon sa House, na pag-usapan na lahat ng budget, nag-create po sila ng small committee para doon na nangyari yung insertion. Ang hindi natin alam, hindi alam ng mga congressman ito kasi tapos na po ang deliberation ng budget And yet, bigla ngayong nagkaroon ng laman at pinirmahan ng presidente doon sa Malacanang yung budget. Ang sabi ng may lumabas na pabalita na may blanco yan. Anong sagot ng presidente? Hindi pwedeng pirmahan niya na may blanco. O, di ba? Alam niya yun na hindi talaga pwede pirmahan ng blanco. Pero may pumutok na nga hong balita na may blanco yan. Bakit pinirmahan mo pa rin, Mr. President? Ito na ngayon yung resulta ng sa kapalpakan mo. Puro ang flood control, walang flood control, goes substandard. Sana ngayon yung budget niyan? Nasa mga kontraktor ba? Nasa mga DPWH ba? Nasa mga Congress ba na nag-implement ng mga budget na yan? Yun po ang tinutukoy mo ngayon. At kanino ba nag-umpisa ang budget? Di ba sa'yo po, Mr. President? Kaya imposible pong hindi mo po alam yung insertion na yan.
Sa simplihang nga lang usapan ng ordinaryo sa transaksyon sa isang sangay ng gobyerno, hindi papayag yung department head na pipirma siya nang wala siyang SOP. Di ba po? Alam mo po yan. You know better, Mr. President. Kasi sa tingin ko naman siguro, baka nabulungan nga, may SOP yan. Kasi bakit? Ang sabi mismo ni Tubi Chanko, kailangan, sabi ni Romualdez, hinihingi nila yung budget doon sa para mai-release na. Ngayon, kaya pala nagmamadali si Romualdez manghingi para pala doon sa impeachment ni BP Sara na namigay ng 150 million doon sa mga congressman. O, di ba po? Bakit hinayaan mo mangyari yun, Mr. President? Yun ang nakakalungkot lang. At po sasabihin mo ngayon, hindi mo alam? Parang, mahirap naman po yatang maniwala sa'yo na hindi mo alam. Napalusutan ka, Mr. President? Tama ba? O talagang hindi ka talaga nagtatrabaho? Kaya ka nalulusutan ng mga tauhan mo, Mr. President. Di ba? Yan po kaya nga ho, kasi kung pasalamat na lang po ang taong bayan na may kakampi sila doon sa taas. Kasi kung wala ho talagang bagyo na dumaan sa atin nung panahon na yon at mga panahon na to, hindi po talaga mabubuko yung mga transaksyon ninyo dyan. Para lang bula ang pera ng bayan na wala. Tapos mag-recreate na naman kayo ng budget ng 2026. Tumaas pa. 6 trillion na po yata ang hinihingi nyo, Mr. President. Pero ang sabi mo, wala nang flood control. Paano pag binaha naman yan, Mr. President? Lalo mo lang pinahihirapan. Dapat, nagpasa ka ng mayroon pa rin flood control, pero dapat gamitin na sa tama yan. Yan ang tayuan mo. Yan ang dapat bantayan mo, Mr. President. Kasi kung hindi mo, wala ho kayong budget dyan, tapos dumating naman yung mga bagyo, lalo nang kawawa ang mga mamamayan mo, Mr. President, kung aalisan mo ng budget yung flood control na yan. Nilalo silang malulubog sa baha at kayo, lalo kayong lumulubog sa kwarta ng bayan. Di ba, Mr. President? Sana hindi mo inalisan ng budget yung flood control. Hindi mo na mababawi yung mga na yun, pera na sinasabi mo na babawin mo sa mga kontraktor. Kasi po, bago po dumating sa kontraktor yan, nabiyak-biyak na po yan. Kung sino man yung nasa taas niyan. Ang tanong nga ngayon, wala pa nga matukoy kung sino yung nasa taas eh. Ang pinagbibitangan ng mga tao ngayon na si Martin Romualdez, abay gusto pang maging state witness, Mr. President. At bakit? Nahinto na yung Blue Ribbon Committee at hinayaan na lang yung ICI na wala namang alam, naririnig ang mga tao kung ano ang mga sinasabi ng mga pinapatawag nila doon. Baka naman scripted lang yan na ang bibirahin nyo lahat ay ang mga senador. Wala pa talagang congressman na involved dyan. Samantala, unang-unang nagsiwalat dyan sa mga congressman at kay Romualdez at kay Saldico, yung mga diskaya. At kasama kayo dyan, Mr. President, kasi may proyekto din kayo sa Region 1, sa Ilocos Norte, ng flood control din. 3 billion din po yata yan, Mr. President. Bakit hindi nakakasama yan sa investigasyon? Yan ang nakakalungkot lang, Mr. President. Huwag po kayo mag-ano-ano dito, magmalinis, na hindi kayo aabuti ng investigasyon na yan. Diba po, mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines.